this afternoon, ang labis na kagalakan based in Matthew chapter 2 verse 10. May I invite everyone to stand up and sa palagi nating ginagawa, basahin ang salita ng Diyos together. So nandiyan na po kayo. So sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Okay, you may now be seated. Thank you. Marami sa mga kantang inaawit tuwing Pasko. It reminds us na ang Pasko ay dapat na maging happy. Mga awitin na tulad ng Joy to the world, the Lord has come. Diba? Mga ganyan. Tapos, Jingle Bell, Jingle Bell. Para sa mga para pangaruling, alam nyo to. And also, Feliz Navidad. Noche Buena. Alam niyo yung kanta ng Noche Buena, di ba? Nagluto si, ano yun? Si ate ng manok na tinola. So, these are songs na nagpapakita ng picture ng Pasko na mga masaya, magaan, walang problema. Panahon na kung saan maganda ang lahat, dapat masaya. But the question, church, is this. Let me pose this question and let's have reflection this afternoon. Ito ba talaga ang nararanasan mo ngayong Pasko? Some of us would answer yes, masaya. But some would answer no. Marahil lang ilan sa inyo, may mga personal na problema that hinders you na maramdaman ang saya ng panahong ito. Ang iba naman, naka-experience sila lang sunod-sunod na mga crisis at di pa nga nakakabangon, then another problema na naman ang dumadating. Sa ganito pinagdadaanan mo, mahirap talaga magkaroon ng masaya at magaan na Pasko. And maaaring ang iba sa inyo, inside of the family, sa loob ng pamilya may hinanakit, may galit, may tampuhan. So, now, let's ask, ano ba maaari natin gawin ngayong Pasko para maiwasan ang pagkadismaya, maranasan ng kagalakan sa puso? Let's find out mula dito sa story sa Matthew chapter 2. Binanggit dito ang tungkol sa mga magi, sa mga pantas. Sila ay mga marurunong na tao mula sa silangan na nakakita ng star bilang sign ng kapanganakan ng isang bagong king. So, they want to honor this king, they want to honor Jesus. So, naglakbay sila at sinundan ang bituin hanggang sa matagpuan nila ang bata and they offered gifts to Jesus. And this afternoon, let's find out kung paano natin ma-experience ang labis na kagalakan ng Pasko. And the number one, based dito sa Matthew chapter 2 is para maranasan mong labis na kagalakan, tama dapat ang hinahanap natin. Or in other words, right seeking. Tama ang hinahanap dapat natin, right seeking. Ang kagalakan, you will experience it. It depends kung ano ang hinahanap mo. Ulitin ko po. You will experience the joy. It depends kung ano ang hinahanap mo. Ask yourself, what do you expect to receive sa Pasko? What do you think na magbibigay sa iyo ng kasiyahan? Magbibigay sa iyo ng saya? Is it for some, buong pamilya sana, sama-sama, magkasama tuwing Pasko, ngayong Pasko at sa bagong taon? For some, gusto nila ng magandang regalo na matanggap. For some, gusto nila ng pera. Sa iba naman, gusto nila ng masarap na pagkain. These are good. Walang masama dito. But these are temporal na kasiyahan. Panandalian na kasiyahan. And for most of the people today, sa sanlibutan, happy-happy kasama ang alak at barkada. You know, na ito ang karaniwan na ginagawa ng karamihan sa mundo. Happy-happy with wine and with double cards. I remember, isang gabi, may dalawang senior
na mga lasing, nag-uusap sila, and I heard ang kanilang conversation, and they were asking kung kailan bang Pasko, mga lasing, kailan bang Pasko? And so, nang napansin ko ito, napaisip ako, ito yung dati kong buhay. Kagaya nitong buhay ko. Nung makasanlibutan pa ako. Paglasing and kasama mga barkada, pareho kami naglulukuhan sa mga usap-usapan namin. Kasi wala sa katinuan ang isip, dulot ng alak. And I noticed the other day also, may nakita ko isang lasing, dinala na ng patrol car, hindi na kinaya ng katawan, dulot ng alak. And I noticed also isang tao may katungkulan sa barangay, pumunta lang siya sa Kalbayog para tumaya ng loto because naghahanap siya ng swerte. So, sa bawat tao na na-observe ko, napaisip ako, Lord, ganyan ang buhay ko noon. Nakadepende sa kasiyahan, sa alak, sa droga, sa barkada, sa pleasures ng isang libutan. Ang mga bagay, church, ang mga bagay na inaasahan mo dito sa mundo, hindi laging nangyayari na ngayon sa iyong inaasahan. Madalas, tayong biguin. And so, here's the lesson. Kapag dito lamang natin ilinagay ang ating kasiyahan, ang ating hope, nauwi ang Pasko sa pagkadismaya sa halip na labis na kagalakan. Ang problema ay hindi sa Pasko mismo, kundi ang ating mga expectation. Inaasahan natin. Madalas, mali ang ating hinahanap. Now, let's go back sa ating kwento, dito sa kwento sa Bible. Ano ba ang hinahanap ng mga pantas? Verse 1. Tingnan nyo. If you want to follow with our study this afternoon, tingnan nyo po, verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya naparito kami upang siya ay sambahin. Based dito sa binasa natin, sino ang hinahanap nila? Obviously, may I hear kung sinong hinahanap ng mga pantas? Say it loud. Sinong hinahanap ng mga pantas? Together now, sinong hinahanap ng mga pantas? Si Jesus. Para sa kanila, Christmas is about Jesus. It's about worshiping Jesus. Christmas is about honoring Jesus. Christmas is about pagpaparangal kay Jesus. And this should be also sa ating buhay na hanapin natin. Sa Pasko, sambahin, parangalan si Jesus na isinilang bilang hari ng mga Hudyo. Christmas is not about us. Christmas is about Jesus. Kung si Jesus ang center ng buhay mo at siyang dahilan at siyang layunin ng celebration ng Pasko, for sure, hindi tayo mabibigo, madidismaya sa ating experience. Maraming mga tao ngayon, they are looking, seeking ng kasiyahan. Yes, meron ito sa mundo. Ngunit panandalian lamang. But ang kagalakan ay matatagpuan lamang kay Kristo at ibinibigay ito ni Jesus. Masusumpungan lamang ang kagalakan sa pamagitan ng una, paano natin masusumpungan ang kagalakan? Una, sa presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Alam nyo ba na ang nasa presensya ng Diyos, nagdudulot ito ng ganap na kagalakan, kasiyahan sa buhay? Ito yung na-experience ng mga wise men dito, nang nakita nila si Jesus. But, maging sa atin rin, sa presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lubos na kagalakan. In fact, basahin ko po sa inyo, Psalm chapter 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Take note, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa English, in your presence, there's fullness of joy. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So may this truth encourage us na araw-araw that we would seek the presence of God. Araw-araw, we would desire the presence of God.
How? Paano tayo lalapit sa presensya ng Diyos? Is through spending time sa pananalangin, spending time sa pagsamba church, and obeying His Word, and fellowship, having fellowship kasama mga kapatiran sa Panginoon. You know, kung nasa mga maling tao ka na gumagawa ng mga worldly things, I don't think that the presence of God ay nandiyan dyan at sumasang-ayon sa iyo. I believe that the presence of God ay nandiyan dyan lamang sa pagtitipon na siya ang sentro, na siya ang napaparangalan. Now, pangalawa, ang kanyang mga salita. Sa kanyang mga salita, John chapter 50 verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So the Word of God, the Word of Jesus, ito ang gumagabay sa ating buhay, nagbibigay ng kapayapaan, and it costs us, it brings joy, true joy sa ating buhay, church. And isa pang bagay is ang mabuting balita ng kaligtasan. It brings joy sa ating puso. Nagdudulot ito ng kagalakan. Luke chapter 2 verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. The gospel, ang mabuting balita, it brings joy sa atin. Na kung saan, knowing na bumaba ang Diyos mula sa langit to save us mula sa kasalanan, because gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sa bawat isa sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Another thing that brings us joy is the promises of God. Psalm chapter 119 verse 162, dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Ang mga pangako ng Diyos, nagdudulot ng kagalakan. At ang pinakahigit sa lahat na nagdudulot sa atin ng kagalakan ay ang buhay na walang hanggan. Everlasting life, knowing na may assurance ang mga sumampalataya sa Kanya. Na after this life, they have assurance kung saan sila patutungo. Alam nila kung saan sila patutungo. May buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. At ito ay nagdudulot ng kagalakan. So lahat ng ito na binibigay ni Jesus, it remains. Ang kagalakan nito ay nananatili. Isang kagalakan na mas higit sa panandalian saya sa mundong ito. Now, the second thing, para masumpungan natin labis na kagalakan is, tama dapat kung saan hahanapin. Kanina, tama ang hinahanap. Pangalawa, tama dapat kung saan hahanapin. Right place. Now, beloved, ang antas ng kagalakan, it depends sa kung saan tayo tumitingin, kung saan tayo nakapokus. From this story sa mga magi o mga pantas, we learn na may mali at may tamang lugar. From this story, na kung saan, again, ulitin ko, may mali at tama na lugar kung saan hahanapin ang kagalakan. Kung binasa nyo ang chapter nito, Matthew chapter 2, sa simula, mali ang kanilang pinuntahan. Humanap sila sa lugar na ayon sa kanilang sariling pangunawa, sariling pag-iisip, sa halip na patuloy na sundan ang gabay ng Diyos, ang bituin. Ang bituin na siyang sign tungkol sa kapanganakan ng isang bagong hari ng Israel. But then, dumiretsyos ang mga panta sa palasyo ni Haring Herodes sa Jerusalem because they thought na akala nila na dito pinanganak ang king. But it's a big mistake, hindi po ba? Dahil nang marinig ni Herodes ang tungkol sa bagong hari, dahil sa selos, sinikap niyang patayin siya. Tulad ng mga magi, tayo rin may tendency na madaling matukso, na hanapin ang kagalakan sa maling lugar. Hinahanap natin ang kagalakan sa mga bagay sa sanlibutan, tulad ng material, sa barkada,
sa kasalanan, sa pansamantalang kasiyahan ng sanlibutan, gaya ng alak, sigarilyo, droga, sugal, at iba pang mga bisyo. Ito yung buhay ko noon. And ito ang buhay ng mundo. Para mahanap ang kasiyahan, pero hindi kagalakan. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sabi ni God, sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. See? Hindi ka pwede mag-two-timer. Hindi pwedeng ibigin mo ang mundo at ibigin mo ang Diyos. Kung iibigin mo ang mundo, then hindi mo iniibig ang Diyos. Patuloy, sinabi dito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laban, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan. Lahat ng bagay dito ay panandalian lamang. Lahat ng mga bagay na ikinasisiyan natin. Sabi dito, mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Beloved, ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa mga makamundong bagay o sa material na kasaganaan, kundi sa pakikipagrelasyon sa Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Now, sinabi ng mga eskriba, if we will go back sa story sa Matthew chapter 2, sinabi ng mga eskriba sa Jerusalem, according sa prophecy kay Prophet Micah, na ang Messiah ay pinanganak sa Bethlehem. Dahil dito, muling sinundan nila ang star hanggang sa makarating na sila sa Bethlehem at huminto ito sa tapat ng bahay na kung saan naroroon si Jesus. Nahanap ng mga pantas ang tamang direksyon nang tumigil sila sa pagtitiwala sa sarili nilang pangunawa and sinundan ang instrumento ng Diyos para sa kanilang gabay. Bagamat hindi tama ang una nilang pinuntahan sa lugar ni Herodes, hindi na sayang ang kanilang paglalakbay. You know why? Because ibinalik sila ng salita ng Diyos. Pag nalilihis tayo ng landas, hindi po ba kailangan natin ang salita ng Diyos para may tama ang ating landas, ang ating direksyon? And they found out kung saan talaga sila dapat tumingin mula pa sa simula. And so, through the Word of God, nalaman nila ang tamang dapat nilang gawin, ang direksyon. Now, pangatlo, gusto mong masumpungan ang kagalakan? Pangatlo, tama dapat ang ating pagsamba. Tama dapat ang pagsamba natin. Right worship. So, number 1, right seeking. Number 2, right place. Pangatlo, right worship. Sa maraming culture, it is common na magbigay ng regalo para parangalan ang isang hari o mahalagang tao. But here, sa story, many of you knows this story, nabasa nyo na ito, ang mga magi ay nagbigay ng mga regalo, but higit pa ito sa simpleng handog. It symbolized na kung saan kinikilala nila si Jesus as King, pagkahari, at sa kanyang banal na katangian. And according dito sa story sa Matthew chapter 2, dumalaw ang mga magi kay Jesus hindi agad sa mismong araw. Notice with me, hindi mismo sa araw ng kapanganakan, kundi makalipas pa ang ilang panahon. Nang dumating ang magi, mababasa nyo dito sa Matthew chapter 2, na ang sinabi is young child. Hindi sinabi baby in a manger. Young child. At mababasa ninyo dito nang makarating sila ay nakarating sa isang bahay at hindi sa sabsaban. Nakatira na sila sa bahay kasama ni Jesus, si Mary. And so hindi nasanggol si Jesus at hindi sa sabsaban. Go back sa story. Kung sanggol pa ba siya, you will notice na hindi na siya sanggol. Young child at hindi na sa sabsaban, kundi sa bahay. So, pinagpahiwatig dito na may lumipas na panahon mula lang siya pinanganak sa sabsaban. Verse 9. In fact, ito yung isa pang katunayan. Verse 9. Dito sa Matthew chapter 2. Verses 9 to 11. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Young child. Hindi sinabi kinaroroonan ng sanggol. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan
na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Maliwanag. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. And you will notice na sa utos ni Herodes, sinabi niya na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na 2 taong gulang pababa. Verse 16. At ito yung papahiwatig na maaaring umabot na hanggang 2 years old ang edad ni Jesus nang dumating ang mga Magi. Verse 16, tingnan niyo sa verse 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. So maliwanag na hindi ito nangyari agad pagkatapos ng kanyang kapanganakan nang dumalaw ang mga pantas. Kaya maaaring hanggang 2 taon ang pagitan. At hindi rin natin tiyak kung sino at ilan ba talaga ang mga pantas na nagsidalaw. Dahil hindi sinabi dito kung ilan sila. Iniisip natin na 3 dumalaw kay Jesus. Bakit? Dahil sa regalo na dinala nila. Dahil sa regalo na binigay nila. Diyan tayo nagbabase. Nagbabase ang karamihan ng mga tao bakit tatlong haring nagsidalaw. At sinabi ng Biblia na ito yung mga pantas, Magi. Sila yung nag-aaral sila yung mga astrologers. And so, nagbigay sila ng gift, binanggit dito ang mga handog nila ng mga regalo. Verse 11, tingnan niyo, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapas sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Ang mga regalong dala ng mga Magi, hindi ito basta handog lamang. Ang bawat isa, maingat itong pinili at may malalim na kahulugan po sapagkat nagpapahiwatig ito kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang misyon. So, as we study sa mga regalong ito, pag-isipan natin, let's think also kung ano ang kahulugan ng mga ito sa atin ngayon, sa kasalukuyan, at kung paano natin nahahandugan si Jesus ng tamang pagsamba sa ating buhay tulad ng ginawa ng mga Magi. Una ay ang ginto. Ang regalong ito na binanggit hanggang ngayon, ang ginto ay mahalaga. Ang pinakamahal ng metal. Ginagamit ito sa paggawa ng alahas, sinusuot ng may mga alahas na ginto. Ginagamit ito sa paggawa ng korona ng hari. Sa scripture, ang ginto ay may kaugnayan sa pagiging king. Ito ay isang angkop na regalo para sa isang hari. Sapagkat ito ay mahalaga, bihira, at may malaking halaga. Kaya sa pag-aalay ng ginto, kinikilala ng mga pantas na si Jesus ay hari. And sa pag-aalay ng ginto, kinikilala ng mga Magi na hindi lamang siya hari noong kanyang kapanganakan, kundi hari sa lahat ng panahon, patuloy na naghahari hanggang ngayon at sa hinaharap. And like ng isang king, di ba? Ang king ay nag-expect sa kanyang nasasakupan na siya ay igalang, sundin, magpapasakop ang kanyang mga nasasakupan. Now, beloved, kung kinikilala mo si Jesus bilang iyong hari, God calls you na mamuhay ng matinumanon sa iya, tapat, masunurin sa kanyang kalooban. Kung si Jesus ang iyong king, ask this question. Let me pose this question sa iyo. Anong ginto ang handog natin sa kanya ngayon? What do you mean po na anong ginto ang handog natin sa kanya? Anong maialay natin na tunay na nagpapakita ng ating katapatan at pagsunod kay Jesus? Perhaps ito'y trabaho, ginagawa mo, mas inuuna mo kaysa sa oras mo sa Diyos. Ginto sa iyo ang oras sa pagtatrabaho, pero ang gintong oras para sa Panginoon ay hindi ginto sa iyo. Maring ito ay material na bagay, nakakadlang, puro pera na lang, pera na nagdulot na nakahadlang sa relasyon mo sa Diyos. Kung si Jesus ang iyong hari, beloved, kailangan natin maging less sa ating sarili. Kailangan natin maging less sa sarili nating kagustuhan at sundin ang kalooban niya.
We need to spend time na mas maraming oras sa Kanya and learn to trust Him ng buo. Dapat na siya maging king na bawat aspeto ng ating buhay, beloved church. So, let me ask you again. Aling bahagi ng ating buhay ang hindi pa natin ibinibigay kay Jesus? Anong mga bagay na mahalaga sa atin ngunit hindi pa natin inihandog sa Diyos? Anong malahari na pag-aari natin o bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos na umahadlang sa ating relasyon sa Kanya at sa pagsunod natin sa Kanya? Kung si Jesus ang iyong hari, then He is expect sa iyo ng katapatan at pagsunod, obedience sa Kanya. Pangalawang regalo, ang insenso, frankincense. Bakit ibinigay ito kay Jesus? Ginagamit ang insenso sa pagsamba sa templo at sinusunog bilang handog sa Diyos. And so it symbolized nagtaos pusong pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Sa pamagitan ng gift na ito, we are encouraged to examine ourselves kung paano natin inilalaan ang ating oras, ang ating buhay sa Diyos. Kung paano natin pinapakita ang ating obedience, katapatan, devotion sa Kanya. Paano natin sasabuhay ang aral ng insenso? Let me ask you, kumusta ang iyong prayer, pananalangin? Do you spend time na manalangin palagi o sobrang busy mo na kulang ka na ng panahon sa pananalangin? Do you spend time na magbasa ng kanyang mga salita? But again, kulang ka na ng panahon na buksan ang kanyang mga salita dahil sobrang busy mo na. Ang pagsamba sa Sunday, sa Wednesday, prayer, sa Saturday, prioridad ba sa iyo? Hindi, siguro, dahil sobrang busy mo na. Another thing, church. Meron nga mga tao nagsisimba, nasa loob ng simbahan pero distracted. Nasa loob ng simbahan pero iba ang atensyon. Hindi sa Diyos. Minsan may mga tao nasa simbahan nga, ngunit distracted pa rin. Hindi mapakali, iba ang ginagawa. Hindi nakapokus sa Diyos. Iba ang attention. Naghihintay ng reply sa message, sa cellphone. Kahit nagpupuri at nag-aaral sa salita ng Diyos. Nag-uusap, imbis na makapokus sa salita ng Diyos at sa pagpupuri sa Diyos. Hindi nakakapokus sa pagsamba at pakikinig sa salita ng Diyos. So it reminds us sa ating tamang pagsamba sa Diyos. Worship is not about you. We need to be reminded na kapag tayo nagtitipon-tipon, hindi ito patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos. Dapat na nakapokus tayo sa Kanya. Hindi ito tungkol sa kung ano nagpapaligaya sa iyo, kung gaano ka kasaya sa karanasan. Some people, they come to church because alive. Gusto nila yung simbahan. It makes them alive. It's not about you. Ang pagsamba is not about you, it's about Jesus. Ang tunay na pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos, ay nagpupuri ka ng buong puso, buong isip, buong katawan, kaluluwa, kasabay ng pakikinig at pagtugon sa kanyang kalooban. So, kung ibinigay ng Diyos, think about this. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang lahat para sa atin, then dapat handa rin tayong ibigay ang lahat sa atin para sa Kanya. Isa pang handog, ang mira. Noong panahon ni Jesus, ginagamit ang mira sa pag-imbalsamo sa mga patay. So imagine with me, sino magre-regalo sa isang bata ng mira? But ang mira, in their times, ginagamit din ito bilang pabango, langis, sa pagpapayad o anointing oil, maliban sa gamit ng pag-imbalsamo sa patay. Ngunit ang mira is symbolized ng kamatayan ni Jesus. This gift is a picture ng kanyang hinaharap na kamatayan. 2 beses binanggit ang mira at lagi may kaugnayan po sa sakripisyo at kamatayan ni Jesus. Sa Gospel of Mark, binanggit na ang mira na hinalo sa alak at inalo kay Jesus sa cross.
Verse 23, Mark 15 verse 23, siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. So pagkatapos nito, dumating, di ba, you remember mga babae, pagkatapos na inilibing si Jesus, and then on the third day, nung pagkabuhay ni Jesus, pumunta mga babae ng mga disciples ni Jesus, at papahiran sana nila katawan ni Jesus, at ang dala nila ay mira din. Ang mira ay isang regalo na nagpapahiwatig ng kamatayan ni Jesus, sakripisyo ni Jesus. So when we think about this gift, itong myrrh na dinala ng mga magi, dapat din natin isipin kung bakit si Jesus naparito sa mundo. Jesus came to die para bayaran ang ating mga kasalanan. But despite ng kasiyahan sa celebration tuwing Pasko at Bagong Taon, ang gift na ito, it reminds us na ang pagiging Kristiyano ay hindi palaging madali. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging magaan. Kasama dito ang sakripisyo. Kasama dito ang paghihirap. It is part ng pagsunod kay Jesus. Part ito ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Kailangan nating talikuran ang dati nating pagkatao, lupa nating pagkatao, ang makasariling pagkatao, at mamuhay na nakasentro si Jesus sa buhay natin. Dapat tayong handang mag-sacrifice sa kagustuhan to obey God, to honor Him sa ating buhay. Kailangan natin ang sacrifice, isakripisyo ang time, isakripisyo ang strength, and even financial or even relationship at minsan pati position. Kung may sakripisyo, saka pa lamang lalago. Saka ka pa lamang lalago sa spiritual na buhay. And, of course, ito ang pinakamakuri. Ini ang pinakamakuri, pinakamahirap na regalo na ibigay. Dahil hindi ito para sa atin, kundi para sa Diyos at sa kapwa. It takes sacrifice. Kasi tayo, we are born na palaging sa atin nakasentro ang lahat ng bagay. Well, let us answer this question. Ano ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Ano ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. To choose na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, it brings joy. It brings true and deeper joy. Kung i-align natin ang ating buhay sa kanyang kalooban, magkakaroon ng purpose ang buhay mo. Magkakaroon ng meaning ang buhay mo, higit sa anumang bagay. At kung mababagang yung pananaw, mula sa pananaw na mahilig na gumaya, sundin ang takbo ng sanlibutan, papunta sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, then you will experience peace and joy. And it doesn't affect anumang sitwasyon na dumating sa iyong buhay. That joy will remain. Mananatili kahit ano man ang mangyari. Pero kung nakadepende sa takbo ng mundo, sigurado maapektuhan ka talaga. Another thing based dito is, kung gusto mong maranasan lubos na kagalakan, is tamang landas dapat ang tinatahak natin. Right path. Anong una? Right seeking. Pangalawa, right place. Pangatlo, right worship. And pangapat, tamang landas dapat ang tinatahak natin. Right path. Verse 12. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pa uwi. Sa Old Testament and even sa New Testament, madalas nakikipag-usap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip, lalo na sa mga tao maaaring walang direktang access sa mga propeta o sa Scripture. And so they understand, they understood na ang dream na nakita nila, it's a guidance mula sa Diyos. So, ginawa ito ni God ng tahimik at maingat
to save Jesus mula sa plano ni Haring Herodes. Ngunit sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, this is the lesson sa atin. Spiritually speaking, huwag ka nang bumalik sa dating landas mo. Huwag ka nang bumalik sa dating daan. Salip, magbago ka na ng landas. Repent, magsisi ka, talikdan mo ang iyong mga kasalanan. Tahakin mong bagong landas. That is the lesson. Because ang lumang landas, dating daan, humahantong sa kamatayan. Ngunit ang bagong landas, patungo sa kaligtasan. Anong sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. So the question is, anong landas ang tinatahak mo sa buhay mo? Sa anong direksyon ang tinatahak mo sa buhay mo? Ito ba ay landas na ginagabayan ng Diyos patungo kay Jesus, o ang landas na binabaliwala siya at sinusunod ang sarili mong paraan at ang paraan ng sanlibutan? Kung nais natin mabuhay na napaparangalan ng Diyos at naluluwalhati ang Diyos, then kailangan natin sundin ang kalooban niya. Sabi sa John chapter 15 verses 10 and 11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So, in conclusion, pagtatapos po, ang labis na kagalakan sa buhay ay masusumpungan. Kanino po? Kay Jesus. Nang hinanap ng mga pantas si Jesus, ginamit ng Diyos ang bituin para siguraduhin matatagpuan nila si Jesus. And ito yung sigurado. Sa mga nagnanais na masumpungan si Jesus, tiyak na masusumpungan nila si Jesus. Sapagkat si Jesus mismo ang naghahanap sa atin sa mga taos pusong nais na masumpungan siya. He rewards those who diligently seek Him. He rewards those na lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, you cannot please God without faith. Walang saysay ang pagsisikap natin na makalapit kay God kung walang pananampalataya. Kung sasampalataya ka kay Jesus, then He will reward you. Yan yung promise niya, gagantimpalaan niya ang mga nananampalataya sa Kanya. Masusumpungan mo siya. And you know what? Itong journey ng mga Magi, it takes faith. Pagtitiwala sa Diyos hanggang sa na ginantimpalaan ang kanilang pagtitiwala na kung saan nasumpungan nila si Jesus. But remember, mga kapatid, tandaan mo, hindi lang si Jesus ang iyong tagapagligtas, kundi siya ang gantimpala. May higit pa ba kay Jesus bilang gantimpala sa buhay natin? He is not only your Savior, siya rin ang gantimpala natin sa ating buhay. Si Jesus, ang pinakamasayang regalo ng Diyos ngayong Pasko. But you will not experience this joy of Christmas hanggat hindi mo siya tinatanggap. Hanggat tinatanggihan mo palagi siya sa buhay mo. Hanggat tinatanggihan mo siya sa iyong puso. Hanggat hindi ka mag-iiba ng landas at hindi ka susunod sa Kanya. Kung hindi mo pa inallow si Jesus na maging sentro ng buhay mo, then lilipas ang Pasko na mananatiling empty ang puso mo, malungkot, gaya ng mga kahon na tuwing Pasko na linalagyan palagi tuwing Pasko. Palaging empty at palaging linalagyan. Kay Jesus, you will find exceeding joy at kaligtasan. And so love Him and believe in Him, and you will have exceeding joy. 1 Peter, dito po ako magtatapos na. 1 Peter chapter 1, verse 8 and 9. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay.